Hi guys, good evening! Welcome back po dito sa Gandara SOA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaway patungkol po dito sa good news na paparating na siguradong ikahahappy daw po ng lahat mga kakimpaw at syempre patungkol na rin po dito sa kumpirmadong event ni Kim and Di Paolo na magkasama silang dalawa mga kakimpaw. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And next ko din po pala mag-thank you sa ating mga subscribers na araw-araw nakatutok sa ating daily updates sa pamamagitan ng pagbabasa ng comment. So, ang comment na napili natin tonight ay mula po kay Miss Leoncia Talian. Shoutout po sa inyo at ang sabi niya, Kim Pao are lucky for each other. Paolo is nonchalant and he finds Kim who understand his personality. Some can't get along with a nonchalant person. He is somewhat difficult to understand. Kimi is lucky to have Paolo. He understands her being bubbly, very funny. She speaks so fast as shown in Showtime. But both are loved by worldwide fans. Loved by both of their families. Sila'y mabait, generous, hardworking, understand each other, love, loyal, good actors, honest, have concern for the needy, and most of all, God-loving. Yes, be free, be grateful always, and trust Him always. God bless you both. Thank you so much, Miss Leoncia Talian, sa inyong napakagandang komento, no? And yes, totoo po kayo dyan. Napakaswerte po nila sa isa't isa't. Naiintindihan nila po ang isa't isa. Nagkakaunawaan po sila, mga kakimpaw. Yan ang bagay na hindi po dapat mawala sa kanilang dalawa mga kakimpaw. Yung pag-iintindi at pag-uunawa po sa isa't isa. And nais ko lang din nga i-highlight yan mga kakimpaw na naiintindihan at nanguunawaan nilang isa't isa mga kakimpaw. Thank you so much, Miss Leoncia Talian. Sapagkat yung ibang mga Kimpaw fans ay dinaig pang sila ang pakakasalan mga kakimpaw, ano, at makikisama sa habang buhay kina Kim and Paolo kung makapagreklamo mga kakimpaw. Hindi naman sila yung pakakasalan at makakasama at pakikisamahan ni Paolo nor ni Kim para magreklamo sila mga kakimpaw. Si Kim nga naiintindihan at nauunawaan ang pagka-nonchalant ni Paolo Avellino, di ba? And si Paolo ganun din, naiintindihan niya ang pagka-bubbly ni Kimi, pagiging fully charged always. Kaya kung sila nauunawa nilang isa't isa, sino tayo para magreklamo mga kakimpaw? Yun naman ang importante, yung silang dalawa po yung nagkakaintindihan, di ba? And tama po kayo dyan, napakahirap talaga makisama minsan sa mga nonchalant dahil madalas po silang nami-misunderstood, nami-misinterpret mga kakimpaw. Pero si Kim tanggap siya at naiintindihan at nauunawaan siya kaya napakalaki ni Paolo Avellino kay Kim. Anyway, tumako naman po tayo dito sa next topic natin ngayong gabing ito at patungkol nga po ito sa pagbibigay po ni Chinita Princess ng tulong sa isa pong contestant mga kimpaw ng 10,000 pesos kung saan nabatikos pa nga si Kimi mga kimpaw dahil sa dinamay pa daw niya si Jong Hilario mga kakimpaw. Grabe, no? Hindi talaga nila tinitigilan si Kimi gumawa man po ng kabutihan or hindi. I mean, mga baliliit talaga mga kimpaw na pagkakamali, Chinita Princess ang mas napapansin nila kaysa po sa napakalaking kabutihan na ginagawa po ni Kimi.
Lagi po silang ganyan. Bulag po sa mga magagandang ginagawa ni Kim Chiu. Pero ang tatalas ng kanilang mga mata pagdating po sa mga kamalian ni Kim. Actually, wala na nga pong maling ginawa dito si Kim eh. Mga mema na lang din talaga yung iba. So, grabe, usap-usapan sa TikTok, mga kakimpaw, ang tungkol dito sa pagturo nga po ni Kimi kay Kuya Chong Hilario. Sabi dito, nakakainis si Kim. Ang pagtulong dapat voluntary, hindi pino-force. Yung pressure na binigay niya kay Chong, hindi biro. So, naawa ata sila kay Chong, mga kakimpaw. Dapat hindi daw niya tinuro si Chong. Kung gusto tumulong, tumulong na lang, parang gano'n. Sobrang naiinis sila kay Kimi. Actually, ang dami pong mga hate comments na mababasa nyo, mga kakimpaw, tungkol po dito. Pinag-iinitan talaga nila si Kim. Tulad nito, sabi dito, yung humor talaga ni Kim, wala sa hulog. Grabe, no? Hindi man lang nila nakita yung magandang kabutihan na ginawa po ni Chinita Princess, yung pagbibigay niya ng 10,000, pagbibigay ng tulong. Pag kabutihan ni Kimi pinag-uusapan, tahimik sila. Ang talas ng mata kapag kamalian, mga kimpaw. Anyway, sabi nga dito, sabi po dito, thank you so much at na meron naman po nagtatangkol kay Kim Chiu. Sabi dito nga BOBO mo. Kung sino pa yung tumulong, siya pa yung nabash. Malamang, alam naman niya na may kakayahan si Chong na tumulong. Kaya nga, mga kakimpaw di ba? Kung sino pa yung tumulong, siya pa tong nabash. Kung sino pang gumawa ng kabutihan, siya pa tong nabash. Nakakaloka, mga bulag. Gustong-gusto lang talaga nila na nilalait, na may makutya, na may masabi pong negative kay Kim Chiu na para bang may kota yan siya sila sa pangbabatikos kay Kim. Wala namang kaso yan sa dalawang mga kakimpaw. At saka itong reaction ni Kuya Chong, napansin din po nung iba na parang hindi daw kasi talaga bukal sa kalooban ni Kuya Chong yung pagbibigay, napilitan lang. Yan po talaga yung pinagmulan ng batikos, yung reaction ni Kuya Chong. Yung ito talaga yung after, pag sabi niya ng magbibigay din siya ng another 10,000, parang nakatingin siya kay Kimi, nag-side eye siya, ganyan. So, sabi nila, parang nagsisisi o kaya ay napilitan lang talaga dahil tinuro siya ni Kim Chiu. Kaya ayun, sinisisi tuloy nila si Kimi, bakit pa nagturo? Yan, kawawa naman daw si Chong, napilitan patuloy and all. So, ayun na, naaawa daw po sila kay Kuya Chong na nilagay ni Kimi sa langanin o sa ganong sitwasyon, mga kakimpaw. Gusto lang naman ni Kim tumulong, di ba, mga kakimpaw? And kung may kamalian man si Kim, bakit para namang nakagawa ng krimen si Kim Chiu kung kanila pong laitin? Actually, pati po sina Karila at saka si Kuya Vong, isa pa rin yan, sinisilip nila. Bakit si Kuya Chong lang daw ang tinuro? Dapat patas daw, dapat lahat para hindi daw masama sa kalooban. So, dapat din daw si Karil Vong tinuro din ni Kim. Kaso, hindi daw kaya kasalanan daw talaga ni Kim Chiu. Alam naman po ni Kimi na may kakayahan po si Kuya Chong tumulong, kaya yun po tinuro niya. Si Karil naman, wala naman po ibang pinagkakakitaan siguro ngayon. Wala naman po siyang ibang project, mga kakimpaw, kundi sa Showtime. And si Kuya Wong, kakagaling lang din, di ba, sa pagsubok nung nakulong siya. For sure, naggastos din po niya yung pera niya, mga kakimpaw, para may panalo ang laban. Kaya alam ni Kim kung sino yung may kakayahan tumulong, lalo pat good din yun. For good image din yun ni Kuya Chong. Kasi 'di ba politiko po siya. So makakabuti pa po yun sa kanya, mga kakimpaw. At saka bakit kailangan doon po mag-focus? Bakit hindi po mag-focus sa magandang nagawa na mayroon pong bagong natulungan, 'di ba?
Kaso wala eh. Sa halip na sa good news, ituon ng pansin, wala eh. Mahilig talaga sa mga negative issues ang mga tao. Kaya hindi umuunlad ang bansa natin eh. Anyway, wala na nga pong atrasan to mga kakimpaw at kasadong-kasado na ang ASAP guesting ni Kim Chiu and Paolo Avellino. Ay, hindi pala guesting si Kimi kasi regular naman po siya sa ASAP, 'di ba mga kakimpaw? So, si Paolo Avellino. Kasadong-kasado na nga ang event na to nila Kim and Paolo mga kakimpaw para po sa ASAP Australia. Kaya siguradong masaya ang mga taga-Australia na kakimpaw natin. Anyway, sa July 25 pa naman to mga kakimpaw. May mauuna pa pong event si Paolo Avellino. Sa June 24 naman na magpapakilig nga po at magpapaulan ng kagwapuhan si Paolo Avellino sa Oriental Mindoro sa Pola mga kakimpaw for Sab-Uyan Festival 2026. Kaya naman, mark your calendars guys, lalo na sa mga malapit sa Oriental Mindoro at mga taga-Oriental Mindoro, mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo dito sa pinakasentro ng ating update this evening. Patungkol nga po ito sa paparating na good news kina Kim and Paolo na sigurado ikatutuwa raw po nating lahat. Sabi ni Carlos Miguel. Ayon sa kanya, mukhang may paparating na good news. Siguradong magpapahappy sa akin at sa buong Kimpaulandia. Kung sakaling ma-confirm, excited na ako. Hindi po ako pwedeng magbigay ng any clue. Baka maudlot. Wait ko na lang na ma-announce na kung confirmed na. So ano kaya to mga kakimpaw? Patungkol saan kaya to? Yung sa kasal? Or tapos na ba to? Ito ba yung pa-Taiwan? Or ito ba yung sa ASAP? Or may iba pa? Baka naman na movie, mga kakimpaw. Kaya nag-iintay siya ng announcement. Kasi kung kasal po, mukhang antayin tayo mga kakimpaw ng siyam-siyam sa announcement. Pero baka daw kasi maudlot. So, baka po mga kakimpaw, another project nila Kim and Paolo. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat kayo sa inyong pakikinig. And kita kas po muli sa mga susunod natin chika tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat. Ingat po palagi.